Anong ginawa mo sa panty ko? At bakit nandito to sa kama mo? Aminin mo nga sa akin, boss. Nagtatakang sabi nga ng kasambahay na si Carmela. Nakangisi namang sabi ng kanyang boss, "Huwag ka nang mahiya dahil magiging asawa mo rin naman ako eh. From maid to wife." Sabi nga nito sabay gumiti ng nakakaloko. Tara, tunghayan natin ang nakakaaliw na love story nila Carmela at White. Samahan niyo kami hanggang sa dulo. Lumayas ka sa pamamahay na to, Carmela. Dalhin mo lahat ng mga gamit mo kung ayaw mong itapon ko yan sa kanal. Ilang buwan na ang nakalipas, pero hindi ka pa rin nagbabayad. Ay hala, maghanap ka na ng ibang boarding house. Sigaw ni Aling Betty kay Carmela, ang may-ari ng boarding house. Pinagtatapon niya sa labas ng bahay ang mga gamit ng dalaga. Pasensya na po, wala pa kasi akong pambayad eh. Sakto lang po sa pagkain ko ang sweldo ko. Nagkaroon kasi ng problema sa trabahong pinapasukan ko. Maawa naman po kayo sa akin. Huwag niyo naman po akong palayasin, wala po akong matutuluyan. Pagmamakaawa ni Carmela. Ngunit sa halip na maawa si Aling Betty, ay mas lalo niyang itinakwil ang dalaga. Hindi uso sa akin ang maawa. Pagod na akong paulit-ulit na maningil. Kung wala kang balak mabayad, sige, lumayas ka na. Hindi ko kailangan ng mga boarders na hindi nagbabayad. Umaapoy ang galit ni Aling Betty kay Carmela. Mga 3 buwan na kasing hindi nagbabayad ng boarding house si Carmela dahil palaging kulang ang perang kanyang kinikita. Isa-isang pinulot ni Carmela ang kanyang mga gamit na nagkalat sa lupa. Isinilid niya yon sa kanyang malaking bag. Pati mga panty niya at bra ay naroon ding nakakalat sa lupa. Iba talagang magalit si Aling Betty. Bulong ni Carmela sa kanyang sarili habang abala sa pag-ayos ng kanyang mga gamit. May sinasabi ka ba? Matapang na tanong ni Aling Betty sa kanya nang marinig nito ang kanyang bulong-bulungan. Sabi ko po, aalis na ako rito, sagot ni Carmela. Mabuti naman, para hindi na ako mamroblema pa, sagot ni Aling Betty. Ipinagpatuloy ni Carmela ang kanyang ginagawa hanggang sa natapos. Binitbit niya ang kanyang malaking bag saka umalis na. Sinundan siya ni Aling Betty habang papalayo ang kanyang mga hakbang. Pinagtitinginan pa si Carmela ng mga tao subalit hindi na nga lamang niya yun pinansin pa. Naku, hindi ko alam kung saan ako pupunta nito. Wala akong matutuluyan. Paano na yan? Mangiyak-ngiyak, nasambit niya habang naglalakad sa kalsada. Naging problemado siya nung mga sandaling yon. Animo ay tulog ang kanyang diwa habang siya'y naglalakad sa kalsada sapagkat hindi niya man lang napansin na nasa gitna ng kalsada na pala siya naglalakad. Mabuti na lamang at hindi siya sinagasaan ng mga sasakyan. Hoy miss, magpapakamatay ka ba rito sa gitna ng kalsada? Isang boses ng lalaki ang umagaw sa atensyon ni Carmela. Lumingon siya sa kanyang likuran at natanaw niya ang isang lalaki na nakatayo sa mamahaling kotse nito. Sa tingin niya, ay mga 45 years old na ang driver noon. Saka lamang napansin ni Carmela na nasa gitna pala siya ng kalsada dumaraan. Pasensya na ho, problemado lang sa buhay, sagot niya. Ngunit hindi pa rin siya umalis sa gitna ng kalsada. Tila ba wala siyang pakialam sa kung anong mangyayari sa kanya nung mga sandaling yon. Maya-maya ay isang babae ang lumabas sa kotse. Ang babaeng yon ay asawa ng driver. Miss, anong nangyayari sa'yo? Bakit dala-dala mo ang malaking bag mo? Tanong ng babae kay Carmela. Pinalayas po kasi ako sa boarding house. Malungkot na tura nito. Pinalayas ka? Bakit naman? Mga 3 buwan na po kasi ako hindi nakapagbayad eh. Dahil nagkaroon ng problema sa trabahong pinapasukan ko. Kaya malit lang ang sweldo ko. Sagot ni Carmela. Kumunot ang noo ng mag-asawa. Bigla silang nakaramdam
ng awa para sa dalaga. Nako, kawawa ka naman. Nasaan ba ang mga magulang mo? Tanong ng babae. Wala na po akong mga magulang. Pumanaw na po sila dahil sa aksidente. Wala rin po akong mga kapatid eh. Tsaka hindi ko alam kung saan ako hahanap ng matutuluyan. Sagot ni Carmela. Teka, ano bang pangalan mo, miss? At ilang taon ka na ba? Tanong ng babaeng kumausap sa kanya. Carmela po. Carmela Asuncion ang pangalan ko. 28 years old po ako. Ang ganda naman ng pangalan mo. Kasing ganda mo. O nga pala, ako si Doña Isabel. At siya naman si Don Diego. Mag-asawa kami. Pagpapakilala ng babae. Tipid ng ngiti lamang ang itinugo ni Carmela. Naghahanap ka ba ng trabaho, Ineng? Tanong ni Doña Isabel. Opo. Kailangan ko talaga ng bagong trabaho eh. Dahil walang-wala na po talaga ako. Willing ka bang maging maid para sa anak ko? Naghahanap kasi kami ng maid dahil nagbakasyon ang maid ng anak ko sa kanilang probinsya. Wika ni Don Diego. Oo naman po, kahit anong trabaho po papatulan ko talaga. Nagsusumamong sabi ng dalaga. O sige, sumama ka sa mansyon namin, iha. Bukas na bukas din, ay huwag mo nang simulan ng trabaho mo. Huwag kang mag-alala, mabait naman ang anak ko. Wika ni Doña Isabel. Maraming salamat po, malaking tulong po to sa akin. Walang mapagsidlan ang tuwang nararamdaman ni Carmela sapagkat bukod sa nakahanap na nga siya ng matutuluyan, nakahanap na rin siya ng trabaho. Halika na sa loob ng kotse, sumama ka na sa amin sa mansyon, sabi ni Don Diego. Hindi na nagdalawang isip pa si Carmela at mabilis pa nga sa 4:00 na binuhat niya ang kanyang malaking bag patungo sa loob ng mamahaling kotse ng mag-asawa. Nang makapasok na sila ay pinaharurot na nga ni Don Diego ang kotse patungo sa kanilang mansyon. Welcome to our mansion, iha, sambit ni Don Diego. Nang makarating sila, kaagad na inilibot ni Carmela ang kanyang tiyan sa kabuuang mansyon na mangha siya sa kanyang nasilayan. Grabe! Wow! Ang ganda naman po ng mansyon na to. Mukhang bilyonaryong mag-asawang to. Bulong ni Carmela sa kanyang sarili. Pasok na tayo sa loob. Dalhin mo na ang mga gamit mo at ihahatid kita sa iyong magiging kwarto. Wika nga ni Doña Isabel. Tuwang-tuwa si Carmela dahil sa kabaitang taglay ng mag-asawa. Ako na yatang pinakamaswerteng tao sa buong mundo sa mga sandaling to. Muling bulong ng dalaga sa kanyang sarili at pagkatapos nun ay binitbit na nga niya ang kanyang bag. Sumunod siya kay Doña Isabel patungo sa loob ng mansyon. Mas lalong namangha si Carmela nang makarating sila sa loob ng mansyon. Mga mamahaling gamit ang naroong nakadisplay sa loob nito at maraming kwarto sa loob ng mansyon. Itong magiging kwarto mo, iha. Ipasok mo na rito ang mga gamit mo. Wika ni Doña Isabel habang itinuturo niya ang magiging kwarto ni Carmela. Wow! Ang ganda naman nito, Doña Isabel! Kaagad na pumasok si Carmela sa loob at mas lalo siyang natuwa sapagkat hindi niya inaasahan na may aircon pala ang kanyang kwarto. Ang swerte ko naman po talaga sa inyo, Doña. Maraming salamat po sa tulong niyo, ha. Nako, walang anuman, Carmela. Basta magpakabait ka lang at magpakasipag. Tiyak na malaki ang sasahurin mo. Sagot pa nga ni Doña Isabel na lalong nagpalapad ng ngiti ni Carmela. O siya, iwan na muna kita rito. Maghahanda lang ako ng ating hapunan. Ilagay mo na rito ang mga gamit mo. Opo, Doña Isabel. Pagkatapos nun, ay humakbang si Doña Isabel palabas ng kwarto. Naiwan si Carmela sa loob. Wow! Sa wakas, natupad din ang pangarap ko na magkaroon ng aircon sa kwarto at makahiga sa malambot na higaan. Sambit ni Carmela nang humiga siya sa kutsyon at dinama ang aircon. Parang mayaman na ako, ah. Hay, ang sarap mabuhay ng ganitong klaseng buhay. Pero napakunot noo siya. Pero teka, bakit nga ba sobrang babait nila sa akin? Maya-maya ay inayos na ni Carmela ang kanyang mga gamit. At nang matapos niyang gawin yun, tinawag siya ni Doña Isabel. Carmela, halika na sa dining room. Kakain na tayo habang mainit pa ang pagkain.
Ganun po ba? Sige po, total nagugutom na rin ako. Pero dapat nga po tinulungan ko kayo eh. Sagot nga niya. Nahihiya siya. Pero sa mga sandaling yun, kakalimutan na nga lamang niyang hiya-hiya dahil nagugutom na talaga siya. At isa pa, komportable na siya kay Doña Isabel kaagad. Batid niyang mabait ang Doña. Sumunod na nga si Carmela kay Doña Isabel patungo sa dining room. Nang makarating nga siya roon, ay amoy na amoy niya ang mabangong luto ni Doña Isabel. Mukhang masarap ang mga ulam na yan. Nasasabik na po akong balantakan yan. Bulong ni Carmela habang napapalunok-laway siya sa masasarap na pagkain na kahain sa mesa. Carmela, pakihatid mo na itong pagkain kay Dwight. Sabi ni Doña Isabel sa kanya. Sino pong Dwight? Nagtatakang tanong ng dalaga. Siya yung sinasabi ko na anak ko na babantayan mo talagaan. Nandun siya sa kanyang kwarto. Pakihatid na lang itong pagkain at nang makapaghapunan na siya. Utos nga ni Doña Isabel. Teka, ayaw niya po bang mag-dinner kasama kayo? Usisa ni Carmela. Sumasabay naman yun sa amin kaso nga lang, wala siyang ganang lumabas ng kanyang kwarto ngayon eh. Sagot ng Doña. Hindi na nagtanong pa si Carmela kung bakit walang ganang lumabas si Dwight. Sa halip ay sinunod na nga lamang niya ang utos sa kanya ni Doña Isabela. Itinuro ng Doña sa kanya kung saan ang kwarto ni Dwight at kagad namang tumungo roon si Carmela habang dala-dala ang pagkain. Aba, iba rin pala ang batang yun ah. Kailangan pa palang hatidan ng pagkain sa kanyang kwarto. May pagkasenyorito rin pala. Pulong ni Carmela habang naglalakad siya patungo sa kwarto ni Dwight. Wala pa siyang ideya kung ano ang mukha ng alaga niya. Nang makarating siya sa tapat ng pinto, ay kumatok siya ng 3 beses. Nang mapansin niya na nakabukas lamang pala to, dahan-dahan siyang pumasok habang inililibot niya ang kanyang paningin sa kabuoang kwarto. Dwight! Dwight! Paulit-ulit niyang tinawag ang lalaki, ngunit wala namang sumasagot. Isang gwapong binata ang bumungad sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Unang kita niya pa lang sa binata ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mabighani sa kagwapuhang taglay nito. Baka palang kilay ng binata. Kaakit-akit ang mga mata. Matangos ang ilong, moreno, matangkad, at mapupula pa nga ang labi. Idagdag pa ang matipunong katawan ng binata. Wala na, laglag na talaga ang panty ni Carmela. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Tanong ng binata kay Carmela. Halatang suplado ang mukha ng binata. Ako po si Carmela. Naparito po ako kasi hinahanap ko si Dwight. Inutusan po kasi ako ni Doña Isabel na ihatid ang pagkain to. Sagot ng dalaga habang hawak-hawak ang mamahaling plato. Pakibalik na lang ang pagkain yan. Wala pa akong ganang kumain. Nagulat si Carmela sa tinura ng binata. Hindi niya lubos akalain na si Dwight na pala ang kaharap niya. Teka, ikaw ba si Dwight? Nagtatakang tanong ni Carmela. Bakit? May iba pa bang Dwight sa mansyon na to? Nag-iisang anak lang nila ako. Piloso pong sagot ng binata. Wala sa oras na napaawang ang labi ni Carmela. Naku, akala ko batang babantayan ko Matanda na pala, sambit ni Carmela. Anong babantayan ang pinagsasabi mo? And excuse me, hindi pa ako matanda. Wala ka namang nakikitang tungkod dito, di ba? Kumunot ang noon ni Carmela dahil sa tinura ni Dwight. Kwapo sana, suplado naman. Bulong niya. Anong sabi mo? Tanong muli nga ni Dwight. Wala, ang sabi ko po, ako ang bagong maid mo na mag-aalaga at magbabantay sa'yo. Wow naman, ang laki-laki mong tao, inaalagaan ka pa pala. Sabi ni Carmela. Ikaw pala ang bagong maid na nakuha ni Mommy. Paalala ko lang gawin mo ang responsibilidad mo and mind your own business. Ayaw ko sa mga maid na pakailamera. Wika ni Dwight kay Carmela. Okay po, no problem. Sagot ng dalaga. Mula ngayon, boss nang itatawag mo sa akin. Dahil ako ang magbibigay sa'yo ng sahod at hindi sina Mommy at Daddy. Do you understand? Okay po boss, gets na gets. Masayahing tugon ni Carmela.
Mabuti naman at nagkaintindihan tayo. Pwede ka nang lumabas. Ibalik mo ang mga pagkain yan dahil hindi pa ako nagugutom. Wika ni Dwight. Wala nang nagawa pa si Carmela, kundi sundin na lamang ang utos ng binata dahil boss nga niya ito. Kung hindi ko lang yun boss, naku, baka na-wrestling ko na yung supladong yun. Pulong niya habang naglalakad pabalik sa dining room. Naku po, Doña Isabel, gulat na gulat talaga ako eh. Hindi ko akalaing binata na pala yung aalagaan ko. Akala ko po kasi bata pa. Kaagad na sambit ni Carmela nang makabalik nga siya sa dining area. Nadatnan nga niya roon si Doña Isabel at Don Doniego na naghihintay sa kanya. Nakalimutan pala naming sabihin na binata na pala si Dwight. Actually, magkaedad lang kayo ng anak namin. Stricto yun pero mabait naman siya at malaki ang pinapasahod niya sa mga maids niya. Sabi naman ni Don Diego, bahala na. Titiisin ko ang pagiging stricto niya basta makasahod lang ako ng malaki. Sagot ni Carmela. Nagtawa na naman ang mag-asawa. Oo nga pala, bakit ibinalik mo ang pagkain? Tanong ni Doña Isabel kay Carmela. Ayaw niya pa raw po kumain eh. Sagot ng dalaga. O siya, kain na tayo, kanina pa ako nagugutom. Wika naman ni Don Diego. Pumwesto na nga si Carmela sa mesa at sa kasabay nilang nilantakan ang mga pagkaing nakahain sa mesa. 7:00 na yun ng gabi, kaya gutom na gutom talaga siya sapagkat hindi pa siya nakapagpananghalian simula nang pinalayas nga siya ni Aling Betty sa kanyang boarding house. Pagkatapos silang maghapunan ay naglinis na si Carmela ng kanyang katawan at saka humiga sa kanyang kama. Buhay mayaman ako ngayon ah, sambit niya habang yakap-yakap niya ang mabangong unan na hugis hotdog. Ang sarap namang gawing tanday itong hotdog na unan. Dagdag pa nga ni Carmela. Hindi nagtagal ay nakatulog na nga rin siya. Mahimbing na mahimbing ang tulog ni Carmela. Hindi na niya namalayan kung anong oras na. Nagising na lamang siya dahil sa ingay ng katok na nagmumula sa pinto ng kanyang kwarto. Sino yung kumakatok? Tanong niya nang makabangon siya. Medyo inaantok pa nga siya nung mga sandaling yun at magulo pa ang kanyang buhok. Habang tumatagal ay palakas ng palakas ang katok. Masyado namang masakit sa tenga ang katok na yan. Ang aga-aga pa eh. Sino po yan? Pasigaw na tanong niya. Wala siyang ideya kung sino ang kumakatok. Buksan mo ang pinto. Anong oras na? Kanina pa kita hinihintay. Nagulat si Carmela nang maulinigan nga niya ang pamilyar na boses na yun. Ha? Si Dwight ba yun? Naku, baka masermo na naman ako nito. Masyado pa namang suplado ang boss ko na yun. Bulong niya sa kanyang sarili, saka tumayo. Nag-inhale at exhale muna siya bago niya binuksan ang pinto. Good morning, boss! Ikaw pala yan? Ano pong ginagawa ninyo? Bakit katok kayo ng katok? Wika ni Carmela na tumambad sa kanyang mga mata ang gwapong muka ng binata. Kanina pa kita tinatawag. First day mo ngayon sa trabaho, di ba? Tanghali na oh, pero hindi ka man lang gumising kung hindi pa kita ginising. Sagot ni Dwight. Walang ipinagbago, suplado pa rin ang kanyang muka. Teka, anong oras na ba? Tanong ni Carmela at saka tinignan ng kanyang relong pambisig. Naku, 11:00 na pala. Ang haba pala ng tulog ko, sir. Pasensya na po ah. Sambit niya pagkatapos niyang tignan ang oras. Nahihiya siya sapagkat nakatitig sa kanyang supladong boss niya. Hindi pa naman siya nakapaghilamos at suklay. Pasensya na boss, masarap kasi ang tulog ko eh. Sa susunod gumising ka ng maaga. Ayoko sa mga maids na tanghali nang nagigising, okay? Sabi nga ni Dwight sa kanya. Yes boss, kaagad na sagot ni Carmela. Okay, fix yourself within 10 minutes. At pagkatapos niyan, pumunta ka na sa kwarto ko. Sabi ng binata at saka umalis. Naiwan sa Carmela habang nakawa ang kanyang labi. 10 minutes lang? Grabe naman ang supladong yun. Hindi pa nga ako nakapagsuklay eh. Pero sa bagay, kasalanan naman niya kasi late siya. Sambit niya at saka dali-dali siyang tumungo sa kanyang kama. Mabilis pa sa 4:00 na inayos niya ang kanyang kumot at unan at pagkatapos noon ay patakbo siyang pumunta sa lababo.
Ay, kabayo! Sigaw niya nang muntik na nga siyang madapa. Mabuti na lamang at hindi siya natuluyan. Kainis naman yung lalaking yun, masyadong nagmamadali. Masyadong excited sa buhay. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin sapagkat bigla na nga lang siyang nakarinig ng mga yapak patungo sa kanyang kinaroroonan. Lumingon siya at laking gulat nga niya nang matanaw niya si Dwight. Ano yung narinig ko kanina? Ako bang tinutukoy mo? Sumbat ng binata kay Carmela. Ha? Hindi, boss, ha? Ano kasi? Nagpa-practice lang ako ng mga astig na line kasi may balak akong magpa-audition bilang artista. Pagsisinungaling ni Carmela. Mamaya ka na mag-practice. Unahin mo muna ang responsibilidad sa mansyong to. Wika ni Dwight sa kanya. Napatango na nga lamang si Carmela. Tumungo nga siya sa lababo upang maghilamos at magsipilyo. Pagkatapos naman nun, pumunta na nga siya sa kwarto ni Dwight. Nakabukas lang yun, kaya pumasok na lamang siya. Nadatnan nga niya ang binata na nakaupo sa loob habang nakatutok sa laptop nito. Nandito na ako, boss. Wika nga ni Carmela. Dahilan kung bakit naagaw niya ang atensyon ng binata. Pakilinis ang mga kalat sa kwarto ko, sabi ni Dwight sa kanya. Inilibot ni Carmela ang kanyang mga mata sa kabuuang kwarto ng binata. Nanlumo siya sa kanyang nakita. Paano ba naman kasi? Napakaraming kalat sa kwarto ng binata. Naroon ang mga papel, bote ng alak, plastik ng mga pagkain at maging ang brief at damit ng binata. Grabe naman tong kwarto mo, sir. Parang sinalanta ng bagyong Yolanda. Biro nga ni Carmela. Kagad naman siyang tinapunan ng binata ng masakit na tingin. Kung wala kang balak maglinis, magsabi ka lang. Ayaw ko sa lahat ay yung puro reklamo sa mga pinagagagawa ko. Huwag kang mag-alala. 30,000 ang magiging sweldo mo every month. May bonus pa yan kung pagbubutihin mo ang trabaho mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Lumaki ang mga mata ni Carmela nang marinig niya ang tinura ng binata. Wow, ang laki naman ng magiging sweldo ko. Sige boss, sisimulan ko na po ang paglilinis ng mga kalat. Masayang wika ng dalaga at saka mabilis niyang pinulot ang mga kalat ng binata kasama na ron ang brief na Superman. Napahagalpak na nga lamang ng tawa si Carmela nang makita niya ang Superman na brief ni Dwight. Kabinatang tao, Superman ang brief? Bulong pa nga ni Carmela. Iniiwasan niyang marinig ni Dwight ang mga pinagsasasabi niya. Ang tinatawa-tawa mo riyan, nababaliw ka na ba? Tanong sa kanya ng binata nang marinig nito ang kanyang malakas na tawa. Hindi niya kasi napigilan ng tumawa. Pasensya na boss, nabigla lang po ako sa brief mong Superman, sagot ni Carmela. Mula sa pagkakaupo ay tumayo si Dwight at tumakbang palapit sa kinatatayo ng dalaga. Huwag mo nga pagtawanan ng paborito kong brief. Mamahalin yan. Wika ni Dwight na naging dahilan kung bakit lalong napatawa si Carmela. Grabe naman kayo, boss. Pati ba naman Superman pinapatulan niyo? Sabi ng dalaga at saka ipinagpatuloy ang pagliligpit. Naramdaman niya kasing kumakalam na ang kanyang tiyan. Hindi pa pala siya kumain ng umagahan. Mabilis na tinapos si Carmela ang kanyang gawain at pagkatapos noon ay lumabas na nga siya ng kwarto ng binata. Nang makalabas siya, nadatnan nga niya si Doña Isabel sa sala. Oh Carmela, gising ka na pala, kumain ka na ba? Tanong ng Doña Isabel sa kanya nang makita siya nito. Hindi pa po eh. Katatapos ko lang po kasing maglinis sa kwarto ni Dwight. Sagot ni Carmela sa kangumiti. Ganun ba? Mabuti naman at nakapagsimula ka na sa trabaho mo. Oo nga po, Doña Isabel. Saan ka nga pala nang galing? Wala ka kasi rito kanina nung ako'y nagising. Wika ni Carmela. Umalis ako kanina. Binisita ko lang ang mga negosyo ko. Sagot ni Doña Isabel. Tango lamang ang naging tugon ni Carmela. Mas lalo siyang napahanga kay Doña Isabel sapagkat hindi niya akalaing may mga negosyo pa pala ang Doña. Oo nga pala, pupunta kami ni Don Diego mo sa London bukas. Magbabakasyon lang kami ron, nandun kasi ang iba naming pamilya. Carmela, ikaw na munang bahala kay Dwight, ha? Bilin nga ni Doña Isabel. Namilog ang mga mata ni Carmela. Tila ba nabigla siya sa kanyang narinig.
Pupunta po kayo ni Don Diego sa London bukas? Tapos may iwan kami rito ni Dwight sa mansyon? Pag-uulit niya ng babae. Yes, iha. Tsaka, huwag kang mag-alala. Mabait naman ang anak ko. Napangiwi na nga lamang si Carmela habang nakikinig sa pinagsasasabi ni Doña Isabel. Hindi ko alam kung saan banda ang kabaitan nun. Napakasuplado kaya ng lalaking yun. Bulong nga nito sa kanyang sarili. Pagkatapos nga niyang makipag-usap, kumain na nga si Carmela at naglinis sa buong mansyon. Ipinapakita niya talagang deserving talaga siyang patirahin sa mansyong yun. Hindi niya sinasayang ang pagkakataong yun sapagkat batid niyang minsan lang yun sa buhay niya. Minsan lang sa buhay niya ang makatagpo ng mga mayayamang taglay, ang busilak na puso. At minsan lang din siya tumira sa isang mansyon. Kinabukasan nagbiyahe na nga sina Doña Isabel at Don Diego patungong London. Hinatid sila ni Dwight sa airport samantalang si Carmela naman ay naiwan sa mansyon. Sana kaya kong pakisamahan ng supladong yun. Wika nga ni Carmela habang nililinis niya ang mga kalat sa kwarto ni Dwight. Nilabhan nga rin niya ang mga damit nito. Wow, ang bango naman ng mga damit niya. Amoy suplado. Inamoy-amoy pa nga ni Carmela ang damit ng binata bago ito isinubsob sa tubig. Natapos ang buong araw na panay trabaho lamang si Carmela. Hindi naman kasi siya sanay na nakatunganga lamang buong araw. Mas gusto niya yung mga may pinagkakabalahan para iwas stress. Nang sumapit ang gabi, nagtaka si Carmela kung bakit hindi pa rin nakauwi si Dwight. Nakahanda ng pagkain ngunit wala pa rin ang binata. Ang tagal namang umuwi ng lalaking yun. Hinatid niya lang naman sa airport ang mga magulang niya. Wika ni Carmela. Malapit lang naman kasi ang airport sa kanila. Mga 30 minutes lamang ang biyahe. At nagtataka siya kung bakit hindi pa rin nakauwi ang boss niya. Maya-maya biglang bumukas ang pinto. Iniluwa nito si Dwight. Napatingin si Carmela sa gawing kinatatayuan ng binata. Nandiyan na pala ang suplado, bulong niya sa kanyang sarili. Tinignan niya si Dwight mula ulo hanggang paa. Kumunot ang kanyang noo nang matanaw niya ang isang puting aso na hawak-hawak ng binata. Mahabang mga balahibo ng aso. Good evening, boss. Bakit may aso kang dala-dala? Tanong ni Carmela. Bakit masama bang magdala ng aso rito? Piloso pong tanong ng binata. Napangiwi tuloy si Carmela. Wala po akong sinabi, nagtatanong lang naman ako eh. Huwag ka nga pong high blood. Sagot nga ng dalaga. Hindi nakasama sa trabaho ang mang-usisa. Sabi pa ni Dwight at saka pumasok na nga sa loob ng kwarto. Naiwan si Carmela habang magkasalubong ang kanyang kilay. Akala niya naman cute yung asong yun. Baka pasaway pa yun. Malalampaso ko talaga yun. Sambit nga nito dala lang ng inis at napakamot na nga lamang sa ulo. Pagkalipas ng ilang minuto ay pumasok na nga rin siya sa loob ng kanyang kwarto. Nakakapadrip talaga yung supladong yun. Kung hindi ko lang kailangan ng pera, aba, lalayasan ko talaga siya. Wika ni Carmela habang inaayos niya ang kanyang higaan. Akmang hihiga na sana siya nang bigla niyang naalala ang bili ni Doña Isabel. Ayon kay Doña Isabel, kailangan niya raw pakainin si Dwight ng hapunan at hindi dapat lalagpas sa 8:00. Madalas daw kasing nag-skip ng dinner si Dwight kaya pinipilit siya palagi ni Doña Isabel na kumain sapagkat ayaw niyang malipasan ng gutom ang kanyang anak. Tinignan ni Carmela ang kanyang relong pambisig nang maalala niya ang bili ng Doña sa kanya. 8:00 na pala. Naku, ewan ko ba sa supladong yun kung bakit ayaw kumain minsan. Sambit nga nito. Saka tumayo. Lumabas na nga siya sa kanyang kwarto at tumungo sa kwarto ng binata. Nakabukas lamang ang pinto at tanaw niya ang binata na nakaupo habang may hawak na bote ng alak. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Carmela. Kaagad siyang pumasok sa kwarto nito. Excuse me, boss, kumain ka na ba? Tanong nga ni Carmela nang makapasok na siya. Nagulat si Dwight sa kanyang pagdating. Kumain ka lang kung gusto mo. Huwag mo kong pakialaman dito. Supladong sagot ng binata. Kabilin-bilinan po kasi sa akin ni Doña Isabel na huwag ka raw po hayaang nagpapalipas ng gutom.
Wika nga ni Carmela. Hindi na ako bata para alagaan. Alam ko ang ginagawa ko. Alam ko kung anong makabubuti at hindi. Sabi nga ng binata. Napamewang na nga lamang si Carmela at saka nagsalita. Sa tingin mo ba, makabubuti ang pagbababad mo ng sarili mo sa alak nang hindi ka man lang nakapaghapunan? Mula sa pagkaupo ay tumayo si Dwight sa kahinarap si Carmela. Kailan ka pa natutong pakialaman ako? Seryoso ang mga tinging ipinupukol niya sa dalaga. Halata sa tono ng kanyang boses na medyo nalalasing na nga siya. Napailing na nga lamang si Carmela. Hindi naman ako sa nangingialam, boss. Concerned lang ko sa health mo. Sagot nga nito. Muling bumalik si Dwight sa upuan at saka tumungga ng alak. Pare-pareho lang kayong mga babae. Sigaw niya. Tila nawawala siya sa kanyang sarili ng mga sandaling yon. Boss, broken ka ba? Nakangising tanong ni Carmela. Parang naaamoy niya na ang dahilan kung bakit naglalasing si Dwight. Ewan ko sa inyong mga babae. Minamahal na nga kayo ng tama pero hindi pa rin kayo nakukontento. Muling wika ng binata habang nakayuko siya sa mesa at hawak ang isang baso ng alak. Napangiwi si Carmela matapos niyang marinig yung mga salitang tinura ng binata. Sabi ko na nga broken ang lalaking to. Bulong niya at saka humakbang siya palapit kay Dwight. Boss, tama na po yan. Ang mabuti pa, matulog ka na lang muna para makapagpahinga ka na. Sinusubukan ni Carmela na agawin ang bote ng alak subalit mas malakas ang puwersa ng binata. Stop it, Carmela. Hayaan mo ko. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang sakit na aking tangad-tangan. Sigaw ni Dwight sa dalaga. Tila ba nawala siya sa kanyang sarili nung mga sandaling yon. Boss, naintindihan kita. Ilabas mo lang ang sama ng loob mo. Wika nga ni Carmela. Interesado siyang malaman kung ano ang tunay na dahilan sa likod ng pagiging problemado ng kanyang boss. Carmela, hindi ko maintindihan kung bakit iniwan ako ni Feliz. Gayong halos binigay ko naman sa kanyang lahat. 2 taon kaming bumuo ng mga alaala. Tapos ipagpapalit niya lang naman pala ako sa lalaking bigla niya lang nakalala. I hate her. She betrayed me. Sa sobrang sama ng loob, ay hindi na nga niya namalayang nabasag na pala ang bote ng alak. Alam mo, boss, hindi ko alam kung matatawa ako sa iyo Sa gwapo mong yan, umiiyak ka ng dahil lang sa isang babae. Nako, baka naman, hindi ka niya deserve. Marami pang babae sa mundo na mas deserve mo. Kaya kung ako sa'yo, kumain ka na ron at nang makapagpahinga ka na, sir. Saad nga ni Carmela. Sinubukan niyang pakalmahin si Dwight. Ngunit ayaw magpaawat ng binata. Carmela, nagugulhan ako. Saan ba ako nagkulang? Kapalit-palit ba ako? Bakit bigla na lang akong pinagpalit ni Feliz? Maraming tanong ni Dwight sa dalaga. Humugot muna ng malalim na hininga si Carmela bago nagsalita. Hindi ka nagkulang. Sadyang hindi lang talaga siya nakontento. Alam mo, boss, normal lang ang masaktan at maiwan. Parte yan ng pag-ibig. Sa buhay natin, may mga darating na akala natin panghabang buhay na pero hindi pala. Darating ang panahon na paghihiwalayin kayo ng tadhana. Siguro dahil hindi talaga kayo para sa isa't isa. Dumaan lang sila sa buhay natin upang magsilbing aral. At mayroon talagang isang tao ang nakatadhana sa atin. Kaya laban lang. Huwag kang mawala ng pag-asa, sir. Adja, fighting. Wika ni Carmela kay Dwight. Siguro, kaya ako nasasaktan ng sobra. Dahil si Feliz, ang babaeng unang minahal ko. Ang buong akala ko, kami na hanggang dulo. Ngunit hindi pala. Nagkamali ako sa pag-aakalang mahal niya rin ako ng sobra. Sabi naman ng binata. Ayos lang yan, boss. Magiging okay ka rin. Sambit ni Carmela at pagkatapos noon ay humiga na nga si Dwight sa kama. Tila ba biglang dinalaw ng antok ang binata sapagkat kaagad siyang nakatulog pagkatapos ng ilang segundong paghiga. Marahil ay dahil rin
sa kalasingan, kaya bigla na lamang siyang nakatulog. Hay nako, pag-ibig nga naman, ang daming nababaliw sa pag-ibig. Wika ni Carmela habang nililigpit ang mga piraso ng basag na bote sa kwarto. Mahimbing na ang tulog ng boss niya, samantalang siya naman naglilinis pa. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kabuuang kwarto ng binata. Malawak ang kwartong yun at naroon din ang sari-saring litrato na nakakalagay sa frame. Isang picture ng babae ang umagaw sa atensyon ni Carmela. Humakbang siya palapit sa kinaroroonan ng litrato upang maging malinaw sa kanyang paningin ang mukha ng babaeng yun. Sa gilid ng picture ay mayroong pangalang nakalagay na Feliz. Siya pala si Feliz, ang babaeng kinababaliwan ni boss. Well, maganda naman siya, pero hindi sila bagay ni Sir Dwight dahil loyal si Dwight, samantalang siya naman hindi marunong makontento sa isa. Bulong ni Carmela habang titig na titig sa litrato. Maganda naman talaga si Feliz. Makinis ang balat, matangos ang ilong, maganda ang hulma ng labi at chinita. Kagaya ni Dwight ay nagmula rin siya sa isang mayamang pamilya. Mas okay na tong hindi masyadong kagandahan, basta walang nilolokong tao. Hay nako, paano kaya sila nakakatulog ng maayos gayong alam nilang may nasasaktan silang tao? Malala na talaga ang mundo ngayon, kaya raming mapanakit. Sambit muli ni Carmela at saka bumuntong hininga. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang boss. Mabuti at nakatulog na siya, kawawa naman si boss. Bulong niya at saka tinahak ang landas palabas sa kwarto ng binata. Sinarhan niya ito at saka bumalik sa kanyang kwarto. Nagmuni-muni siya hanggang sa nakatulog. Kinaumagahan nagising si Carmela. Lumabas na nga siya sa kanyang kwarto at nang makarating na nga siya sa sala, nadatnan nga niya ang kanyang boss na mag-isang nagkakape habang nilalaro ang hawak nitong aso. Good morning, Carmela. Coffee ka na. Wika ni Dwight kay Carmela. Kumunot ang noo ng dalaga. Naninibago siya sa kanyang boss. First time niya kasing narinig na mag-greet ito ng good morning mula sa suplado niyang boss. Anong nakain mo, boss? At parang kay bait mo ngayong umaga. Sumilay ang ngiti sa labi ng binata. Nang marinig niya, ang tinura ni Carmela. Mukha ba akong suplado? Naku, matagal na akong mabait. Sagot niya sa dalaga. Hindi ko alam kung saan banda yung kabaitan na sinasabi mo, boss. Unang dating ko pa lang kaya dito sa mansyon nyo, sinupladuhan mo na ako kaagad na para bang galit na galit ka sa mundo. Wika ni Carmela. Napangiti si Dwight dahil sa sinabi niya. Sorry na, mabait lang talaga akong nilalang. Sadyang problemado lang ako that time. Ako kasi yung tipong kapag wala sa mood, sinusupladaan ko lahat. Sabi nga niya. Sumilay ang ngiti sa labi ni Carmela na para bang biglang gumaan ang kanyang loob sa binata. Ganun ba? Naku boss, ang hilig mo palang mandamay ng mga inosente. Sabi niya kay Dwight. Maghilamos ka na ron, sabayan mo akong magkape rito. Wika naman ng binata. Kagad namang tumalima si Carmela. Natutuwa siya sapagkat hindi na kasupladahan ng binata ang bumungad sa kanya. Kagaya ni Dwight ay nagtimpla nga rin siya ng kape. Coffee lover din kasi siya, yung tipong hindi kumpleto ang kanyang araw kapag walang kape. Masaya silang nagkakape ni Dwight sa sala habang nag-aasaran. Ang umagang yon ay naging simula kung bakit mas naging malapit sila sa isa't isa. Habang tumatagal ay mas lalong naging close sina Dwight at Carmela. Natatanggap na nga rin ni Carmela ang kanyang sahod at nabibili na niya ang mga bagay na gusto niya. 5 buwan na siyang nagsisilbi sa binata bilang isang maid at sa loob ng 5 buwang yun, marami na silang pinagsamahan. Isang gabi, bandang 7:00 ng gabi, ay nagpa siyang maligo si Carmela. Inihanda niya muna ang kanyang mga susuoting gamit, pantulog. Inilagay nga niya yon sa ibabaw ng kanyang kama. Kalakip ang kanyang pulang panty
at saka lumabas. Iniwan niyang nakabukas ang kanyang kwarto. Pagkatapos niyang maligo, bumalik na nga siya sa loob ng kanyang kwarto habang nakatwalya. Nakasanayan niya kasing magpalit ng damit sa loob ng kanyang kwarto imbes na sa bathroom magbibihis na sana si Carmela nang mapansin niyang nawawala ang kanyang pulang panty. Teka, nasaan na ba yung panty kong pula? Haba, sinong kumuha nun? At bakit bigla na lamang nawala? Bulalas nga ni Carmela habang hinahagilap niya sa loob ng kanyang kwarto ang nawawalang panty. Imposibleng mawawala yun kung hindi kinuha. Pati ba naman panty ko na nakawin? Walang-wala na ba talagang panty ang kumuha nun? Kung ano-anong pinagsasabi ni Carmela sa loob ng kanyang kwarto dahil sa kanyang nawawalang panty. Wala siyang ideya kung saan na ba yun napunta. Hinalungkat na nga niya ang ibang mga lagayan at halos inikot na nga niya ang kabuang mansyon. Ngunit hindi niya pa rin yun nakita. Wala naman sigurong masama kung tatanungin ko si Dwight kung nahanap niya ba yung panty ko. Nagdadalo ang isip pa nga siya kung magtatanong ba. Maya-maya na pagdesisyonan nga niya na tumungo sa loob ng kwarto ng binata. Walang tao sa loob kaya sinamantala na nga niya ang pagkakataong galugarin yon sa loob ng kwarto ng binata. Nagbabaka sakali siyang mahanap niya yon. Itong nawawalang panty ko ah. Anong nangyari? At bakit napadpad to sa kama niya? Anong ginagawa niyan sa panty ko? Namilog at nagtatakang tanong ni Carmela nang makita nga niya ang kanyang nawawalang panty sa kama ng kanyang boss. Humanda talaga sa akin yung lalaki yun. Sabi ni, may lihim na pagtingin siya sa akin. Sambit niya. Ngunit biglang pumasok ang binata sa loob ng kwarto at narinig ang mga salitang tinuran ni Carmela. Ano yung narinig ko? At bakit ka nandito sa loob ng kwarto ko? Tanong ni Dwight sa kanya. Nagmistulang dragon ng mukha ni Carmela. Kinuha niya ang panty sa kama, saka hinarap niya ang binata. Bumuntong hininga muna siya. Anong ginawa mo sa panty ko? At bakit nandito to sa kama mo? Aminin mo nga sa akin, boss. Pinagpapantasyahan mo ba ako? Tanong nga ni Carmela sa binata habang nagsasalubong ang kaniyang dalawang kilay. Wala sa oras na napakamot at napakunot na utuloy ang kanyang boss dahil sa biglaang tanong ni Carmela. Panty mo pala yung kagat-kagat ng aso ko kanina eh. Akala ko pa niya yan. Hindi ko alam kung saan niya nanggaling at dinala pa talaga ng aso ko dito sa kwarto ko. And for your information, hindi kita pinagpapantasyahan. Huwag kang assuming, Carmela. Wika ng binata sa kanya. Napaawang ang labi ni Carmela pagkatapos magsalita ang kanyang boss. Parang gusto na nga lang niyang magpalamon sa lupa, bunsod ng labis na hiya. Nako, kahihiyan na naman tong nagawa ko. Aso lang naman palang tumangay sa panty ko. Pulong niya sa sarili. Nagkulay mansanas ang kanyang pisngi dahil sa labis na hiya. Nakatwalya lamang siya nung mga sandaling yun at naiilang na nga siya sapagkat nasa harapan niya ang kanyang boss. Maya-maya, biglang pumasok ang aso. Mabilis na nilapitan ni Carmela ang aso at saka pinaghampas ng hawak niyang panty. Hoy, ikaw na aso ka? Bakit mo tinangay yung panty ko? Pahamak ka talaga. Parang bata nga siya sapagkat pinagsasasapak niya ang aso subalit bigla siyang inawat ng binata. Stop it, Carmela. Huwag mong saktan ang aso ko. Saway ng binata sa kanya. Napaka-elemera kasi ng aso mo eh. Pati ba naman panty ko dinadamay pa? Naku, mapapademanda ko talagang pasaway na aso na to. Sigaw ni Carmela sa binata subalit nagulat siya nang biglang nahulog ang kanyang tuwalya. Bumungad lang naman sa mata ng binata ang hubot-hubad na katawan ng dalaga. Napalunok-laway pa si Dwight dahil sa magandang hugis ng katawan at malusog na pangitaas si Carmela. Sa kabilang dako naman na estatwa naman ng dalaga sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya kaagad nakakilos dahil sa labis na pagkabigla. Itakip mo na to sa katawan mo, wika ni Dwight kay Carmela habang inaabot ang tuwalya sa dalaga. At dahil doon nakabawi si Carmela mula sa pagkakatulala. Sorry.
Sambit ng dalaga pagkatapos ng kunin ng tuwalya at saka kumaripas ng takbo pabalik sa kanyang kwarto. Nako, nakita na niyang perlas at bundok ko. Napakaswerte naman ng mata niya. Nakakahiya tong gabing to. Sambit ni Carmela nang makarating nga siya sa loob ng kanyang kwarto. Parang gusto niyang sapakin ang kanyang sarili dahil sa kahihiyang ginawa niya. Dapat kasi hindi ko nalang hinanap yung panty na yun eh. E di sana, hindi niya nakita yung kayamanan ko. Nakakainis. Pulalas si Carmela, saka isinuot niya ang kanyang damit pantulog. Hindi ko alam kung paano siya haharapin nang hindi nagkukulay man sana sa aking muka. Napakamalas naman ang gabing to. Ayaw kong makita siya. Muling sambit ni Carmela. Panay sisi at pag-overthink ang ginawag-gawa niya sa loob ng kanyang kwarto hanggang sa nakatulog na nga siya. Nang sumapit ang umaga, nagising na nga si Carmela. Kagad siyang nagdasal upang magpasalamat sa panibagong buhay na handog ng may kapal. Muli na namang sumagi sa sulok ng kanyang isipan ang nangyari. Kung paano aksidenteng natanaw ng kanyang boss ang kanyang hubad na katawan. Hindi ko siya kayang tignan. Bahala na. Magkukulong na lang kaya ako dito sa kwarto. Yan lamang ang tanging paraan na naisip ni Carmela upang takasan ang kahihiyang yun. Ilang oras siyang nagkulong sa loob ng kanyang kwarto. Nagugutom na nga siya. Ngunit ayaw niyang lumabas dahil nahihiya nga siya kay Dwight. Carmela! Carmela! Natutulog ka pa rin ba dyan? Batanghali na! Napabalikwas si Carmela sa kanyang kama nang marinig niya ang sigaw ng kanyang boss habang paulit-ulit na kinakatok ang kanyang pinto. Naku patay! Hindi pa pala ako nakapagluto, baka nagugutom na siya. Pulong niya. Kinakabahan siya. Baka mawalan nga siya ng trabaho kaya inayos niya muna ang kanyang magulong buhok at saka humakbang patungo sa pinto. Patuloy pa rin sa pagkatok ang binata. Samantalang si Carmela naman ay humuhugot pa ng lakas ng loob upang harapin ang binata. Go self, kaya mo to. Para siyang baliw na chini-cheer up ang kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang minuto, binuksan nga niya rin ang pinto. Oh, gising ka naman pala. Bakit hindi ka lumalabas? Kagagaling ko lang sa office ko. I was busy doing some stuffs habang gutom na ako. Pero bakit hindi ka pa rin nakapagluto? Sermon agad ang natanggap ni Carmela sa kanyang boss. Nakayuko lamang siya sapagkat hindi siya makatingin ng tuwid sa binata. I'm sorry boss, sadyang masama lang po yung pakiramdam ko. Pagkukunwari ni Carmela. Bakit hindi ka makatingin ng diretso sa akin? Masama ba talaga ang pakiramdam mo o nahihiya ka dahil sa nangyari kagabi? Diretsahang tanong ni Dwight sa kanya. Napansin niya na parang iilang na nga sa kanya ang dalaga. Hindi nakasagot si Carmela sa kanyang tanong. Kung yan ang iniisip mo, huwag ka nang mahiya. Dahil magiging asawa mo rin naman ako. Wika ni Dwight. Nagulat si Carmela sa kanyang narinig. Wala sa oras na napatingin siya sa kanyang boss. Ha? Ano boss? Anong ibig niyo sabihin? Nauutal na tanong ng dalaga. Inilapit ni Dwight ang kanyang muka kay Carmela. Saka bumulong ng, I love you, Carmela. Teka, ano ginagawa mo sa akin, boss? Alam mo ba yung pinagsasasabi mo? Naguguluhang tanong ng dalaga. Mahal kita, Carmela. Matagal na akong nahulog sa'yo. Sagot ng binata. Saka tinawid niya ang espasyong nakapagitan sa kanilang mga labi. Marahang binaybay ng kanyang mapangahas na labi ang magandang hulma ng labi ni Carmela. Sa una hindi tumutugon ng dalaga ngunit habang tumatagal ay naramdaman nga niyang sensasyon. Nagustuhan niya ang ginagawa ni Dwight sa kanya. Hanggang sa natagpuan niya na lamang ang kanyang sarili na tumutugon na sa halik ng binata. Nag-espadahan ang kanilang mga dila. Mas lalong naging mapusok ang kanilang halikan. Binuhat ni Dwight si Carmela patungo sa kama sa kahinika habang magkadampi pa rin ang kanilang mga labi. Pinagsaluhan nila ang mainit na halik hanggang sa nasisid na nga niya ang perlas ni Carmela na kay tagal na nga niyang iniingat-ingatan. Pagkatapos ng nangyari sa kanila ay niyakap nga siya ng binata.
From now on, wag mo na akong tatawaging boss because I want you to be my wife. Wika nga ni Dwight kay Carmela. Ngunit tila hindi makapaniwala ang dalaga. Hindi siya makapaniwala na iibig na sa kanya ang isang bilyonaryo. Oo nga, matagal na nga siyang naninilbihan sa kanila. Pero madalas ay para naman silang aso't pusa. Pero may mga pagkakataon rin naman na nagkakakwentuhan sila at nagkakaintindihan. Hindi niya alam kung talagang mahal ba siya ng binata. Baka kasi naging komportable lang ito sa kanya. O baka nasanay sa presensya niya. O worst, pinaglalaroan lamang siya. Carmela, pumapayag ka bang maging ina ng mga anak ko? Tanong ni Dwight sa kanya. Ano pa bang magagawa ko? May nangyari na kaya sa atin? Masisid mo na nga yung perlas ko eh. Kaya oo na agad ang sagot ko. Tugon ng dalaga. Pero sa totoo lang, meron din naman siyang espesyal na nararamdaman sa lalaki. Binabalewala nga lang niya dahil sino ba naman siya, di ba? Maniwala ka man o hindi. Matagal na kitang mahal, Carmela. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na aminin sa iyon. I love everything about you. Ikaw ang dahilan kung bakit muli kong nakapang saya. Carmela, ikaw ang sumagip sa akin nang minsang nalunod ako sa aking nakaraan. Salamat dahil palagi kang nandyan. But don't get me wrong, hindi kita ginagawang panakitbutas. Siguradong sigurado ko. Nag-ingat talaga ako. Ikaw ang babaeng ayaw kong saktan at hindi ko na kayang pakawalan. Walang mapagsidlan ang tuwang naramdaman ni Carmela dahil sa mga sinabi ng binata. Tinitigan niya si Dwight at saka nagsalita. Ang totoo, mahal din kita. Unang kita ko pa lang sa'yo. Binihag mo na ang puso ko. Subalit, hindi ko akalaing iibigin mo rin ako. Kaya tagal kong hinilihim ang nararamdaman ko sa'yo, Dwight. Mas lalong hinigpitan ni Dwight ang pagyakap kay Carmela nang maulinigan nga niya ang tinura ng dalaga. Sobrang saya niya sapagkat hindi niya akalaing pareho pala silang may nararamdaman para sa isa't isa. I love you so much. Mahal ko. Hindi ko hahayaang mawala ka sa piling ko. Sambit ni Dwight. I love you too, mahal ko. Tugon ni Carmela at yun na nga ang simula ng love story nilang dalawa. Pagkatapos nilang mag-usap, ay lumabas nga si Dwight at saka naligo at naiwang mag-isa sa kwarto ni Carmela. Hala, may nangyari sa amin. Parang hindi ako makapaniwala. Sambit ni Carmela nang makalabas na si Dwight. Naalala niyang mainit na halik ng binata at mabangong hininga. Ang mainit na haplos at maging ang malambing na boses ng binata habang paulit-ulit na sinasambit ang kanyang pangalan. Ang sarap palang maging babae. Ang galing niya sa kama. Pulong ni Carmela at saka ngumisi. Sa patuloy na paglipas ng mahiwagang oras, mas lalong naging matatag ang relasyon ni Dwight at Carmela habang nasa London pa rin sina Doña Isabel at Don Diego. Napuno ng pagmamahalan ng kanilang mansyon at natutulog na nga rin sila minsan sa iisang kwarto. Isang araw, habang nagluluto si Carmela ay bigla siyang napatakbo patungo sa lababo. Nasusuka kasi siya at parang nahihilo. Teka, buntis ba ako? Malakas ang kutob niya. Nabuntis siya. Isang buwan na rin ang nakalipas mula nang may nangyari sa kanila ni Dwight. Pagkatapos niyan magluto ay bumili na nga siya ng pregnancy test. Malapit lang din naman kasi ang kinaroroonan ng butika. Sabi ni, buntis talaga ako. Sambit niya nang makita niyang positive ang resulta. Magiging mommy na ako nito. Alam kong matutuwa si Dwight kapag nalaman niya magkakanak kami. Masayang wika ni Carmela. Mag-isa lamang siya sa kanyang mansyon nung mga sandaling yon sapagkat may pinuntahang meeting si Dwight. Magpapahinga na nga sana si Carmela sa kanyang kwarto nang bigla siyang tinawag ni Paulo, ang guard sa mansyon na pamilyado na rin. Carmela, may bisita ka. Ha? Sino pong bisita ko, Mang Paulo?
Tanong niya ngunit hindi pa man siya nakapagsalita, ay pumasok na nga sa salang isang magandang babae. Iniwan muna sila ni Mang Paulo sa loob. Parang pamilyar sa akin ang kanyang muka, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Bulong ni Carmela habang nakatingin nga siya sa babae. Good morning. Ikaw ba ang maid sa mansyong to? Tanong ng babae. Mahahalata sa kanyang porma ang pagiging mayaman. Oo, ako nga. Sagot ni Carmela. So ikaw pala ang naririnig ko sa balita na bagong girlfriend ni Dwight. Oh, ang hina niya naman mamili. Mahilig pala siya sa cheap. Wika ng babae at saka tumawa. Tinignan niya si Carmela mula ulo hanggang paa. Mababakas ang ekspresyon ng kanyang muka. Ang panghuhusga. Nakadamit pang bahay lamang si Carmela nung mga sandaling yun. Ngunit kapag magayos siya, di hamak naman mas maganda siya kumpara sa babaeng kaharap niya. Sino ka ba? Bakit ka naririto? Andito ka lang ba para husgahan ako? Matapang na tanong ni Carmela sa kanya. Nagpamewang muna ang babae bago nagpakilala. Sino ako? Well, ako lang naman si Feliz Trinidad, ang ex-girlfriend ni Dwight na kinababaliwan niya. Kararating ko lang from Canada nung nakarang araw at nandito ako para bawiin si Dwight. So, pwede bang tigil-tigilan mo na si Dwight? Dahil babawiin ko na sa'yo ang dating pagmamay-ari ko. Mataray na sabi ni Feliz na ikinagulat ni Carmela. Naalala niya ang litrato ng babaeng nakita niya dati sa loob ng kwarto ni Dwight. Tama, si Feliz nga ang kaharap niya. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago nagsalita. Ah, ikaw pala yung babaeng iniiyakan dati ni Dwight. Ang babaeng bigla na lang siyang iniwan nung nakatagpo ng bagong kakilala. Alam mo ba na halos gumawa ang kanyang mundo nung mga sandaling yun? Siyempre hindi mo alam dahil nandun ka sa piling ng iba habang siya ay nalulunod sa karagatan ng sakit at lungkot. Feliz, paano ka nakatutulog sa gabi knowing na may taong nasasaktan ng dahil sa'yo? Tapos ngayon, babalik ka para bawiin siya? Sa tingin mo, mababawi mo pa ba siya pagkatapos mo siyang iwan? Tila naglaho ang pagiging maangas si Feliz nang marinig niya ang mga sinabi ni Carmela. Hindi siya kaagad na nakapagsalita. Ngunit makalipas ang ilang segundo nakabawi nga rin siya mula sa pagkatulala. Sigurado akong mababawi ko sa iyo si Dwight. Alam mo ba kung bakit? Dahil dati na siyang sunod-sunuran sa akin. Mahal na mahal niya ako at kaya niyang gawin ang lahat para sa ikasasaya ko. Pagmamayabang ni Feliz. Alam mo Feliz, kung ginagawa mo lang namang sunod-sunuran ng iyong karelasyon, huwag ka nang magmahal. Hindi ka nababagi sa mundo ng pag-ibig kung sariling kaligayahan mo lang naman ang iniisip mo. Makasarili ka. Sigaw ni Carmela. Naiirita na nga siya kay Feliz dahil sa kasagwaan ng ugali nito. How dare you? Para pagsabihan ako ng ganyan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Carmela. Sinampal siya ni Feliz. Ngunit hindi siya nagpatalo. Sinampal niya rin si Feliz ng 2 beses gamit ang kaliwat kanan niyang pisngi. Napahawak si Feliz sa kanyang muka dahil sa sobrang sakit ng sampal ni Carmela. Sa susunod, kilalanin mo ang binabangga mo. Dahil hindi ako yung tipong luluhod sa'yo para lumebel sa katangan mo. Galit na sigaw ni Carmela kay Feliz. Lumalabas na naman ang pagiging dragon niya. Siya kasi yung tipo ng tao na parang bulkan. Tahimik lang, pero delikado kapag sumabog at talaga namang palaban. Ganyan ang isang Carmela Asuncion. Palaban at walang inaatrasan. Natakot nga si Feliz sa kanya. Kaya mabilis itong umalis sa harapan ni Carmela at saka pinihit ang daan palabas sa mansyon. Kung inaakala niyang mapapataob niya ako, pues, nagkakamali siya. Sambit ni Carmela nang makaalis si Feliz. Tumungo nga siya sa loob ng kanyang kwarto at saka pinakalma ang kanyang sarili. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Feliz na dating sunod-sunuran sa kanya ni Dwight. Doon na nga siya nagsimulang mag-overthink. Paano kung muling akitin si Dwight ng babaeng yun? Alam kong mahal na mahal niya si Feliz. Dati. Paano kapag nalaman niyang makikipagbalikan sa kanyang bruhang yun?
Kung ano-ano na nga ang naiisip ni Carmela. Umabot na nga rin siya sa puntong dinadown na nga niya ang sarili niya. Kung sa bagay, mahirap lang naman ako. Posibleng iwan ako ni Dwight kung gayong wala naman akong laban sa babaeng yun. Pagdating sa estado ng buhay, bulong ni Carmela ngunit bigla niyang naisip na buntis nga pala siya. Mas lalo siyang natakot sa mga paparating na bukas. Buntis nga pala ako. Paano kapag magkabalikan sina Dwight at Felice? Paano ng anak ko? Ayaw kong lumaki ang anak ko nang hindi buo ang kanyang pamilya. Wika nga niya muli. Hindi niya maiwasang mag-isip ng negatibo, lalo na't saksi siya kung gaano nalugmok si Dwight nung iniwan siya ni Felice. Pakiramdam niya, iiwan nga siya ni Dwight kapag nalaman nito na dumating nga si Felice mula sa Canada at may planong makipagbalikan sa kanya. Sino nga ba kaya ang magwawagi sa puso ng binata? Si Felice ba na ex-girlfriend niya o si Carmela na girlfriend niya? Kayo ka-amazings. Sino ang bet nyo? I-comment lamang po. Nang sumapit na nga ang gabi, dumating na nga si Dwight. May importante kasi itong lakad na may kinalaman sa kanilang business. Masipag na tao si Dwight at lahat ginagawa niya para sa kaayusan ng lahat ng mga bagay na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Kaagad siyang niyakap ni Carmela at tinampian ng halik. Nakasanayan nga niyang gawin yun sa tuwing umuwi siya. Kamustang lakad mo, mahal? Tanong ni Carmela sa boyfriend niya. Okay naman, mahal. By the way, namiss kita ng sobra. Paglalambing naman ni Dwight. Namiss din kita, mahal. Oo nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Tanong ni Dwight. Magiging daddy ka na. Sagot ni Carmela habang nakapaskil sa kanyang labi ang ngiti. Talaga ba? Magiging tatay na ako? Hindi ako nananaginip. Parang hindi makapaniwala si Dwight sa kanyang narinig. Namimilog nga ang kanyang mga mata habang tinitiyak kung totoo ba ang narinig niya. Oo nga, buntis ako at ikaw ang ama, sabi ni Carmela. Yes, tatay na ako! Nagtatatalon nga ito sa labis na tuwa na para bang nanalo si Dwight sa loto. Pangako, mahal, magiging mabuting ama ako para sa anak natin. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Wika ni Dwight at saka siniil niya ng halik ang labi ni Carmela. Nakaka-addict talaga ang iyong amoy, future wife ko, sabi niya nang tumigil siya sa paghalik. Ngumiti lamang si Carmela at muli siyang hinalikan. Sabay nilang napapikit habang pinagsasaluhan ng mainit na halik. Buong pagmamahal na inaangkin ni Dwight ang labi ng dalaga, subalit ang isip ni Carmela ay nakafocus kay Felice. Hindi maalis-alis sa kanyang isipan ang sinabi ng babaeng yun na babawiin niya si Dwight. Oo nga't hawak niyang lalaking gustong bawiin ni Felice. Ngunit, hindi pa rin maiwasan ni Carmela ang makaramdam ng takot na baka mawala si Dwight sa kanya at mawala ng ama ang batang nasa sinapupunan niya. Natapos ang gabing yun nang hindi man lang nabanggit ni Carmela kay Dwight ang tungkol sa pagbabalik ni Felice. Wala siyang planong ipaalam yun. Batid niyang mahal siya ni Dwight ngunit hindi niya mapigilan ang maging isang tagapagmasid. Halos lahat ng lakad ni Dwight ay inaalam niya. Ayaw niyang makikipagkita nga kay Felice ang boyfriend niya. Isang umaga, nagpaalam si Dwight na aalis siya. Hindi napigilan ni Carmela na sundan si Dwight sapagkat hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari kaya mabilis nga siyang lumabas ng gate at saka nag-abang ng taxi. Manong, pakibilisan po. Sundan niyo po yung kotseng yun. Turo nga ni Carmela sa driver habang tinuturo ang kotse ni Dwight. Sige po ma'am, walang problema, sabi ng driver at saka sinunod ang utos ni Carmela. Nang hinunto ni Dwight ang kotse, ay bumaba na nga rin si Carmela sa kanyang sinasakyang taxi. Nang makalabas si Dwight sa kotse, palihim niya itong sinundan kahit hindi niya alam kung saan papunta. Sa gitna ng paglalakad ni Carmela, bigla niyang nakasalubong si Aling Betty. Aling Betty, ikaw pala yan, magandang araw po, bati ni Carmela. May daladalang grocery si Aling Betty.
O Carmela, ikaw rin pala yan o ano na? Kamusta ng utang mo sa boarding house? Napangisi si Carmela sa tinuran ni Aling Betty. Grabe ka naman Aling Betty. Ang ganda naman ng bungad mo. Huwag ka pong mag-alala, may pambayad na po ko. Nakaipon na po ko, heto, sa'yo na tong 10,000. Wika nga ni Carmela, saka iniabot niya ang 10,000 na kinuha niya mula sa kanyang wallet. Kuminang ang mga mata ni Aling Betty sa 10,000 ni Carmela. Nako, ang laki naman yan. 10,000 3,000 lang naman ang utang mo ah. Tanong ni Aling Betty na para bang nagdadalawang isip pa kung tatanggapin ba o hindi. Sige lang ho Aling Betty, tanggapin niyo na po, wag kang mag-alala. Nakapag-ipon naman po ko. Oo nga pala, pasensya na po kung natagalan ako sa pagbayad. Busy po kasi ako sa mansyon at minsan lang kung lalabas. Wow, maraming salamat Carmela. Mabuti at may mansyon ka na at saka mas lalong gumanda ka. Nakangiting sambit ni Aling Betty sa katinanggap ang 10,000. Sige na po, mauna na po ako sa inyo dahil may importante pa po akong gagawin. Ingat ka po sa pag-uwi Wika ni Carmela at umalis na nga siya. Nagmamadali kasi siya, baka hindi na nga niya maabutan si Dwight. Binilisan niya ang paghakbang hanggang sa makarating nga siya sa isang cafeteria. Nakita nga niya si Dwight na naglalakad patungo roon. Nagtago si Carmela sa isang store nang makalapit na nga si Dwight sa cafeteria. Umupo na nga si Dwight at maya-maya, isang babae ang lumapit sa kanya. Nilinawan nga ni Carmela ang kanyang paningin upang kilalanin kung sino ang babaeng lumapit kay Dwight. Teka, si Felice yun sabi na nga at makikipagkita siya sa babaeng yun. Naku, ang sarap kalbuhin ng Felice na yun. Matapang na sambit ni Carmela habang nagtatago nga siya. Lumapit nga siya ng pinagtaguan upang marinig niya ang usapan ng dalawa. Mabuti na lamang maraming tao. Hindi siya napansin ng mga to. Nang makarating nga siya sa ligtas na taguan, inihanda niya ang kanyang tsismosang tenga para makinig sa usapan ng dalawa. Selos na nga rin siya sa mga sandaling yun, ngunit pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Gagawin kong lahat. Makipagbalikan ka lang sa akin, Dwight. I'm sorry for what I've done. I'm sorry kung bigla na lang kitang iniwan that time. Natukso lang ako but I realized na mahal pa rin kita. Kaya bumalik ako rito sa Pilipinas para makipagayos sa'yo. Please, balik na tayo sa dati. Pagmamakaawa ni Felice. Hindi niya alam na nakikinig si Carmela sa kanilang usapan. Sabi naman ng lalaki na talaga namang ikinagulat ni Carmela. Felice, matagal na tayong tapos at hindi na maaaring dugtungan pa ang nasimulan nating kabanata. Nakamove on na ako sa'yo. Akala ko nga dati, hindi na ako magiging masaya ulit. Pero dumating si Carmela. Napagtanto ko na meron pa palang tao na magpapasaya sa akin higit pa sa kaligayahang pinaramdam mo sa akin. She treated me so well. Pinaramdam niya sa akin na deserve akong mahalin. Masaya ako kay Carmela at sa katunayan, magkakaanak na nga kaming dalawa. So please, wag mo na kaming guluhin pa. Diretsahang sagot ni Dwight kay Felice. Mababakas sa mukha ni Felice ang pagsisisi pagkatapos magsalita ni Dwight. Please Dwight, patawarin mo ko. Hindi ko kayang mawala ka. Pwede naman nating ibalik ang dati, diba? Mas una mo naman akong nakilala kaysa kay Carmela. Sa mga sandaling yun, nagmukhang desperada nga si Felice. I'm sorry, pero mahirap nang ibalik ang dati. Ang salamin na nabasag na. And yes, mas una kitang nakilala kaysa kay Carmela pero kagaya ng isang libro. May mga nababasa tayo na akala natin yun na ang kwentong pinakamaganda. Pero may mas maganda pa palang kwento na mababasa natin na siyang mas tatatak sa ating isipan. Huwag kang mag-alala, matagal na kitang pinatawad. Ang tanging hiling ko lang, huwag mo na akong guluhin sapagkat masaya na ako sa piling ni Carmela. Wika ni Dwight kay Felice. Muling nagmakaawa si Felice, ngunit hindi na yun pinansin ni Dwight at umalis na nga sa cafeteria habang naiwang luhaan si Felice. Nang makaalis ang lalaki, lumabas na nga siya sa kanyang pinagtataguan.
Hindi na nga nilapitan pa ni Carmela si Feliz dahil batid niyang nasasaktan lamang yun sa sasabihin niya. Panalo na ako, kaya wala nang dahilan pa para makipag-away ako sa kanya. Nasa akin naman ang korona. Bulong ni Carmela habang humahakbang palayo ng cafeteria. Mabuti na lamang at hindi siya nakita ni Dwight. Nag-abang na nga siya ng taxi pa uwi sa mansyon. Nang makarating siya, hinintay niya ang pagdating ni Dwight. Hindi nagtagal, dumating na nga rin ang binata. Mahal, nakipagkita pala si Feliz sa akin kanina. Wika ni Dwight sa kanya. Nagmaang-maangan naman si Carmela. Talaga? Saan kayo nagkita? Tsaka bakit siya nakipagkita sa'yo? Tanong ni Carmela. Nagkukunwari siya na wala siyang alam sa usapan ng dalawa dahil gusto niyang tiyakin kung talagang nagsasabi ba ng totoo si Dwight. Sa cafeteria kami nagkita. Gusto niya makipagbalikan sa akin pero hindi ako pumayag. Bakit ayaw mo makipagbalikan sa kanya? Diba sobra kang nasaktan sa kanya dati? Makipagbalikan? Para saan pa? Siya mismo ang tumapos sa aming relasyon. Kaya wala nang dahilan pa para makipagbalikan. Nung araw na nilisan niya akong sugatan, yun ang araw na tinuruan niya ang puso ko na wag na nga siyang mahalin at kalimutan ko na ang lahat ng samin. Carmela, ikaw talaga ang babaeng tinitibok ng puso ko. I'm so happy and lucky for having you in my life. I want to spend the rest of my life with you. Masuyong wika nga ni Dwight kay Carmela. Kaagad na niyakap ni Carmela si Dwight dahil sa sobrang tawa. She confirmed. Hindi nagkamali ang kanyang puso na mahalin si Dwight. Tunay at tapat ang pag-ibig na iniaalay sa kanya ng binata. Mahal, thank you for loving me unconditionally. Ako na yata ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. I love you so much. Sambit ni Carmela habang magkayakap silang dalawa. Mahal na mahal din kita, aking prinsesa. Tugon ni Dwight at mas lalong humigpit ang yakapan nilang dalawa. Lumipas ang ilang araw, dinala nga ni Dwight si Carmela sa isang espesyal na lugar kung saan napalilibutan ng mga ilaw, bulaklak, at mga naggagandahang balloons. Tinakpan nga niya muna ang mata ng dalaga at nang inalis niya ang takip. Sobrang namangha si Carmela. Agaw pansin sa kanya ang mga disenyong puso at ang romantikong musika. Carmela Asuncion, maaari ko bang hingin ang iyong kamay upang ilibot ka sa buong mundo? Mahal, mula sa pagiging maid, will you be my wife? Tanong ni Dwight habang nakaluhod siya at hawak ang mamahaling singsing. Nangilid ang mga luha sa mata ni Carmela habang nakatingin sa mata ng lalaki. Yes, pumapayag ako na maging asawa mo. Sagot ni Carmela at walang mapagsidla ng tuwang nararamdaman nila noong mga sandaling yun. Dahan-dahang isinuot ni Dwight ang singsing sa daliri ni Carmela habang pareho silang naiiyak sa labis na tuwa. Thank you so much. Sambit ni Dwight at niyakap nila ang isa't isa. Pagkatapos dun, sumayaw silang dalawa. Sinabayan nilang pag-indak ng romantikong musika. Napakaganda naman ng magiging nanay ng mga anak ko. Nakangiting sambit ni Dwight sa gitna ng kanilang pagsasayaw. Sadyang maganda talaga si Carmela. Kahit hindi siya magayos, mas lalong gumaganda lamang kapag nakapagayos. Taglay niya ang curly brown hair, brown eyes, matangos na ilong mapulang pisngi. Magandang hugis ng kanyang malarosas na labi at higit sa lahat ang busilak na puso na naging dahilan kung bakit mas lalo nga siyang minamahal ni Dwight. Makalipas ang ilang linggo, naganap din ang kanilang kasal. Naroon din sina Doña Isabel at Don Diego at iba pa nilang mga kapamilya. Matagumpay nga nilang nairaos ang kanilang pag-iisang dibdib. Grabe naman kayo. Nagbakasyon lang kami sa London. Niralagaluhan niyo na kami kaagad ng apo. Huwika ni Doña Isabel at sabay silang nagtawanan. Itong gwapo mo kasing anak, nahulog po sa kagandahan ko.
Sagot naman ni Carmela. Panay asaran at tawanan sila habang kumakain. Masaya sina Don Diego at Doña Isabel para kina Carmela at Dwight. Boto sila kay Carmela sa kabaitan at kasipagang ipinakita nito sa loob ng kanilang mansyon. Masayang namuhay sa mansyon sina Dwight at Carmela. Kumuha rin sila ng bagong maid upang tutulong nga sa kanila, lalong-lalo na nga sa pagbubuntis ni Carmela. Hindi na maid ang role ni Carmela sa buhay ni Dwight, kundi ay isa ng asawa. Ano man ang iyong estado sa buhay, hindi ito sukatan upang iyong makamta ng klase ng pag-ibig na iyong hinahangad. Ang pag-ibig ay kusang nararamdaman ng dalawang pusong tunay na nagmamahalan. Hindi ito pwedeng ipagsapilitan. Hindi ito maaaring diktahan. Tunay ngang mahiwagang pag-ibig. Mayroon itong kapangyarihang magborda ng matamis na ngiti sa ating mga labi. Mapalad ka kapag natagpuan mo na nga ang tunay na pag-ibig sapagkat ito'y higit pa sa salapi. Kayo mga ka-amazing, nahanap nyo na ba ang inyong tunay na pag-ibig? Kapag nahanap mo na, huwag mo nang pakawalan pa. Sabi nga nila, ang peking pag-ibig ay katulad ng isang bato na makikita mo lamang kung saan-saan. Samantalang ang tunay naman na pag-ibig ay kagaya ng isang diamante, bihirang matagpuan. Minsan ka lamang makatagpo ng isang tapat na pagsinta, kaya naway huwag mong sayangin ang pagkakataong maramdaman mo ang tunay na ligaya. At dito na nga nagtatapos ang simple pero nakakakilig at nakaka-inspire na love story nila Carmela at ng kanyang boss na si Dwight. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories at shoutout po sa mga sumusunod. Consejo Nicolas, Lance, Neva Fajardo, Trinidad Castro, Loli Nitura, Nori Gunoy, Anita Hernando, Jane Rosario, Ostonalito, Shiva Floral, Helen Morillo, Ostonalito Presbyteros Rose, Gloria Licawan, Juvelin Romero, Rosemary Palaganas, Nancy Cavero, Nat Green Fox, Linley, Antanaka, Socorro, Jenny Main Esteban, Lorna Torres Pansoy, Freda Bulosan, Rian Moreno, Beth Sardina, Juvelin Romero, Irvin Romero, Tita Carnicer, Ruby Corazon Riera, Almira Casido, Crystal Hilario, Mercy Villantes, Reynaldo Reyes, Vance World TV, OFW Woman, Nesbeth Hanaban, Josephine, Timo Fe Espina, Fe Navares, Rodeline, Augustus Rafanan, Rex Roy, Elizabeth Gumawa, Stefan, Shiva Floral at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless.